Papayagang manatili sa Senado si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto rin siya ng International Criminal Court. Ayon po yan kay Senate President Cheese Escudero. Saksi, si Mav Gonzalez. Sabi ni Senador Bato de la Rosa nung nakaraang linggo, sakaling may lumabas na arrest warrant laban sa kanya, kaugnay sa crimes against humanity dahil sa drug war ng Administrasyong Duterte. First, of course, i-avail ko muna yung protection ng Senado. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hindi pwedeng arestuhin ang senador o kongresista para sa mga kasong hindi hihigit sa 6 na taong kulong ang parusa habang may sesyon ng Kongreso. Nabanggit din niya ni Senate President Cheese Escudero nang matanong kung papayagan ba si De La Rosa na magkanlong sa Senado. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Nangyari na aniya ito nang ipaaresto si Nooy Senador Laila de Lima noong 2017 na isang araw munang natulog sa Senado bagamat kusa ring sumuko kinalaunan. Nangako rin ng Senado noong 2014 na hindi papayagang arestuhin sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla bagamat kusa naman silang sumuko kaya hindi na nagkubli sa Senado. Hindi naman nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw din aniyan na hindi naman unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Hindi naman siya unreasonable. May mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Ilang beses nabanggit si De La Rosa sa ICC Prosecution's urgent application para sa warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong maging hepe siya ng Davao City Police noong 2012, ipinatupad daw ni De La Rosa ang tokhang kung saan ilan sa mga pinakiusapang sumuko ay inilagay sa drug watch list at kalaunay napatay. Sa estratehiya sa Davao ibinatay ang Project Double Barrel na inilunsad noong maging hepe ng PNP si De La Rosa. Batay sa dokumento, dumami raw ang napatay, na inendorso naman daw ng administrasyon at isinama sa accomplishments na iniulat sa publiko. Nabanggit din ang isang talumpati ni De La Rosa sa mga drug addict sa Bacolod na nanawagang patayin nila ang mga drug lord at sunugin ang mga bahay nila. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Ayon naman sa PNP, wala pa silang namomonitor na bagong arrest warrant mula sa ICC. Pagdating po doon sa procedure po ng pag-aresto ay kung maaari lang po is huwag ng pag-usapan. Basta ang sinasabi lang po yung commitment lang po ng Pilipinas po sa pagsisilbi po ng warrant kung sakaling hihiling po yung Interpol po. Sir, so in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado? Hindi para sa akin na i-dictate sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.